Magandang araw po mga Lods at welcome back po sa channel natin. Ito lang po ang mga gamit na gagamitin natin para makabuo tayo ng ETS ngayon. Kasi marami pong nagtatanong po sa channel natin na pwede bang gawing ETS ang power relay. Kapag naglow voltage po ang battery natin sa solar natin, sa power inverter, ta-transfer po agad sa DU, sa distribution utility grid, yung sinasabi nating Meralco. Tapos kapag nakakarga muli ang battery, automatic naman siyang babalik po sa solar. Lahat po dito sa harapan, ito lang po para makabuo tayo ng ETS gamit ang power relay. Itaas ko muna yung camera. Iyan po ang battery natin na 12 volts. Tapos ang 12 volts na battery, gumagamit tayo ng power inverter. Saka gumagamit rin tayo ng dalawang, ibaba mo na natin muli. Ito yung dalawang breaker. Yung program na para sa solar, yung isa, yung para sa Meralco. Tapos isang power relay, tapos meron tayo, dapat ito po, meron po ito, yung tinatawag nating LBD module. So meron po ito kasi ito yung magkukontrol sa power relay natin. Siyempre, para mas lalo pong masundan po ang pag-install natin at madali pong gayahin, meron po tayong diagram. So ang diagram po natin mga Lods, ito po ang diagram natin. So dito ko na lang ilalagay para mas lalong makita. Tapos i-up muna natin ang camera. So yan po mga Lods. So dito po napakasimple po at madali mong gayahin. Ito po ang battery. Ito yung sa taas battery. Pagbaba niya dito, simple naglalagay tayo ng breaker. Ito po ang breaker. So ang breaker po direct patungo sa supply sa PI. Ano yung PI natin? Yan po ang power inverter. Ito po ang power inverter. So naka-series para, kung titingnan mo, series para rin patungo, walang cutting. So galing sa battery, tapos breaker, tapos patungo sa power inverter na supply dito sa 12 volts. Kasi 12 volts battery po gamit natin. Tapos dito naman na tinatawag nating SB, nakakonect siya sa SB. Ito po ang solar breaker natin. Ito yung gagamitin natin sa solar breaker. Sa kabila naman yung MB natin, yun ang ipagpalagay natin sa DIO na Meralco breaker. Yan po, pangalawa. Tapos dito sa baba, ito po ang tinatawag natin na power relay. So ang power relay dito na ginagamit natin. So tatanggalin ko na lang dito para makita ng malapit. Tanggalin. So ang power relay po, saka 8 pin ang gamit. Tapos may number rin pong naka-indicator dyan. So nilagyan ko na lang para mas madali yung masundan. So 1, 2, 3, 4, 5. Ang 1 at saka 2 po, nandito yan, 1 and 2. Tapos yung 3 and 4 sa taas, ito 3 and 4. Tapos ang 5 and 6 dito po, 5 and 6. Tapos dito sa baba ang 8 o 7. Makikita mo 8 at saka 7. Yun ang supply po dito sa 12 volts na nanggaling. Ang supply dyan, kumukuha yan galing dito sa LBD natin. Yan makikita LBD. Tapos itong 6 and 5 natin mga Lods, 6 and 5 dito, ito yun ang load o yung patungo natin sa ilaw, sa outlet, dito mo yan ilalagay. So depende na po ito kung maglalagay po kayo ng circuit breaker para mas lalong protektado. So yan po ang kailangan natin para mabuo mga Lods. So siyempre, para mabuo natin ito, kailangan natin mag-wiring. Siyempre po, ang uunahin natin. So umpisahan natin sa battery. Iangat ko muna yung camera natin. So dito po sa battery, 12 volts po gamit natin na battery. So, kailangan mag-wire tayo sa breaker natin. Ito yung breaker natin. So, ang uunahin natin, yan. Tapos, pumasok sa breaker. So, ito yung breaker natin. Dito natin ilalagay. Negative. So, negative. Positive na naman tayo. Okay, nataping na natin po mga Lods ang wiring natin sa breaker. So, yan. Tapos na tayo dito sa line side sa taas. Dito sa battery. So, baba na tayo patungo sa load side. So yung dito sa baba, patungo siya magtataping sa power inverter. So susuplayan lang po natin ang power inverter natin. Susundin mo ang kulay sa wire na negative, dapat dito rin ang negative na black wire. So next natin, positive na wire. Dito, positive. So yan po, nataping na natin. So ibig sabihin dito, pwede na natin ma-energize ang power inverter natin kung titingnan mo dito. Tapos ang power inverter natin, nakakonektado siya sa circuit breaker natin. Ito, SB, solar breaker. Direct tapping. Dito yan kumukuha sa output yan, mga Lods. So ang output, kailangan natin ng socket. So pakita ko muna. So ito po, kailangan may socket pong isasaksak.
dito po sa output sa power inverter. Yan, dan mo na. So, ito po ang plug. Yung kita ba? Yan, plug. Isasaksak mo siya dito. Yan. Pagsaksak natin, itong dalawang wire po dito, yan, makikita naman sa diagram, pumasok po siya sa circuit breaker sa line side sa taas. So, dito ang line side. So, kahit po magkabaliktad kasi nasa line output po ito na 220. Tapping na natin ang para sa breaker natin yan sa solar breaker. So, ang next po natin, dito tayo sa MB, sa Meralco na breaker. Kailangang may supply sa Dio. So, yan, natapin na natin mga loads. So, kung makikita nyo dito mga kaloads, natapin na natin ang battery, circuit breaker, tapos power inverter. Nakapasok ka ngayon dito sa SB, sa solar breaker. Tapos, nilagyan na rin natin ang Dio natin. Nakalagay na tayo ng Dio. Ito yung Dio natin sa Meralco. Pagpalagay natin na Dio. So, ang next na gagawin natin, dito tayo mag-umpisa sa Meralco breaker. So, ang Meralco breaker, nakatapos siya sa power relay. So, tatanggalin ko para makita niyo po mga loads. So, ito po ang power relay natin. So, para mas lalo pang masundan kasi yung iba hindi pa nila alam yung diagram po dito, ipapakita po natin yung diagram. So, ito po ang diagram natin mga loads. Napakasimple lang po mga loads ang basic na diagram natin. Kasi may numbering po itong makikita mo dito sa taas. Lagi mong tandaan, yung number 1 po dito, ito yung number 1. At pagka dugtong po sa 5, ito yung 5, naka-normally close po yan mga loads. Kapag hindi po nasusupplyan po itong power relay, nakakonektado po ang 1 at saka 5 at saka ditong 2 at saka yung 6. Yan po na linya ay para po sa Meralco breaker natin. Ibig sabihin doon, kapag ang power relay natin ay wala pong supply, direct contact po yan sa Meralco ang control. Makikita mo, yan po ginagamit natin, 2.1 at saka 6.5. Dito naman sa kabila na normally open, ito naman po ang 3.5 at saka yung 4.6. So, ang ginamit natin sa 3.5 at saka ito sa 4.6 naman, yung 4.3 po, yan po ang ginamit natin, ang 4.3, para po sa solar breaker. Ibig sabihin doon, kapag nasupplyan po ang power relay natin, magko-close po itong normally open. Tapos ang normally close dito, mag-normally open, itong normally open, mag-normally close kapag may supply na papasok po sa power relay natin. Tapos ang supply sa power relay, 8 at saka 7 dito sa baba, 12 volts po ang design. Yan, makikita. So, ganun po ang design natin. Napakadali mo lang sundan. So, ang tapping natin ngayon is dito tayo sa 2.1 ang tapping natin. Makikita mo, nilagyan na natin sa Meralco breaker sa Dio. Meralco na breaker tayo sa Dio. So, 2.1. So, 2.1 po tayo mga loads. So, ang gagamitin ko na wire is puti lang para makikita yung kaibahan. Ang tapping. Tapos, nakatap siya. Makikita naman dito. Nakatap siya sa 2. Itong 2, nandito po ang 2 mga loads. Dito yung 2. Okay, nataping na natin. Yan, dito tayo nag-umpisa sa 2.1. So yung kabila naman, ito yung number 1. Yan, nataping na natin. So, nataping na natin ang 2.1. So, ang next po natin mga loads, dito na tayo sa 4.3. Dito sa taas. 4.3 tayo, nakakonect sa solar breaker natin. Yan. Okay, nataping na natin mga loads. So, nataping na natin. So, dito na tayo sa baba. Tapos na tayo sa 4321 na koneksyon. So, ang next natin dito ngayon, patungo tayo dito sa LBD na naman tayo. So, lagi yung tandaan, ang LBD po, nangangailangan ng 12 volts. So, ang LBD, nakadirect rin sa breaker. Titignan mo, negative, positive. So, lahat po ng positive nakakonektado at lahat po ng negative nakakonektado. So, ito na po mga loads, ang wire natin. So, uunahin natin ang input, supply, unahin natin ang supply. Ang supply po dito, papasok po siya dito sa battery, 12 volts. So, susundin lang natin ang kulay, pula at saka itim. So, yan, nataping na natin ang supply dito sa LBD patungo sa battery.
So next na natin ang supply po sa power relay. Kasi kailangan ng supply dito sa power relay na 12 volts. So positive, negative. So yan po mga loads, natapping na natin. So ang next na lang, ito na lang dalawang natitira. Yung sa load natin. Itong load, 6.5. Ito na po ang 6.5. Ang 6.5 po dito, yun po ang para sa outlet at saka sa ilaw. Kung gusto mong ilalagay ang supply, doon yan tatakbo o distribution line na po yan. So depende na po kung lalagyan nyo na naman ito ng breaker. Ito for demo purpose mga loads, ang ilalagay po natin yung outlet lang muna for demo. So dito natin ilalagay 6 at saka 5. So yan po mga loads. Okay, natapos na natin ang mga lahat ng connection po ngayon. So siyempre po, hindi naman gagana ang isang power relay kapag hindi mo ito inilagay. So tinanggal na natin para makita nyo po ang paglalagay natin sa tapping, sa wiring. So saksak natin dito. Isi-switch on natin dito sa main breaker natin sa supply sa battery. Kasi para ma-supplyan po ang power inverter. So switch on natin siya dito. Yan. So ayan po makikita, nagka-energize. So ang battery nasa 12.6. Yun ang battery dyan sa battery natin sa gel type battery. Tapos dito switch on natin kasi may switching po dito sa power inverter. Switch on natin. So yan makikita pa umilaw dito. So may reading na po dyan. So naka-activate na po ito. So gagawin natin para makita nyo, titestira natin itong dalawa para makita nyo na naka-live. Ngayon mga loads, isi-switch on natin ang sa solar breaker natin. Yan. Tapos ito rin ang sa Meralco breaker, isi-switch on natin. So itong dalawa po dito, live na po ito. Pero ang naka-energize po rin ngayon dito, ang sa solar breaker po ang naka-energize ngayon. Kasi po, nakapasok na po dito, makikita nyo, nakapasok na po, naka-red light na po. Naka-red light po, ibig sabihin doon, nag-activate po ang LBD module natin. So naka-energize ito, hindi nyo makikita ito. May indicator light po ito, kung makikita yan. Yan, umilaw po, green ang kulay, makikita nyo. Kapag umilaw po ang green dito, ibig sabihin po, may supply na nakapasok sa power relay. So ang supply ngayon, ibig sabihin dito, itong solar dito na breaker, nakapasok po ito ngayon. May supply po ito. Para makita nyo po, lalagyan natin ng bulb. So hindi lang yun, para pakita ko po sa inyo, na live itong solar breaker, at saka yung sa Meralco natin, ipagpalagay natin yung DO distribution grid natin. So para makita nyo, testira natin. Tapos ang voltahe po magkaiba kasi malakas po ang kuryente dito sa amin. Para makita nyo po ang voltahe dito sa DO natin, sa distribution grid natin, titingnan nyo ay yan po mga loads, 242. Tapos ang frequency namin nasa 58.7 Hz. So 242. Ito yung sa DO. Papagpalagay natin, Meralco. Ito namang isa natin, ito yung sa power inverter natin. So magkano lang ba ang voltahe sa power inverter natin? So iyan po ang voltahe natin. Nasa 224 volts. Tapos almost 48.8 Hz lang po ang power inverter natin. So yan, makikita. Pero ang bibigay supply po nakapasok ngayon dito, hindi ito. Ito yung solar. Kaya para ipakita na lang natin. Lalagyan natin ng bulb. Ito, kasi naglagay na tayo ng outlet para dito. So ilalagay ko itong bulb. Yan, umilaw po ang bulb. Yan, makita. Ang nagsusupply po, ito. Para makita nyo, i-off natin para makita. Yan po. Kasi nga, naka-energize po ngayon ang power relay na nagsusupply po dito sa LBD module natin. Tapos switch on natin. Yan. Ito naman sa kabila, naka-energize ito. So kahit i-off natin to, wala ito. Kasi nga, naka-normally close ngayon ang program. Ito naman, makikita ang diagram. Naka-normally close po ito ngayon, ang 3.5 at saka yung 4.6 kasi may supply pong nakapasok. Pero kapag wala pong supply makapasok po dito, yung normally close na naman po dito pag walang supply, yung 1.5 at saka yung 2.6 po ang pag walang supply. So yun po ang mangyari ngayon. Tapos ang pag-transfer po dito, naka-milliseconds po ang bilis. Kasi nga, madali po siyang maka-replace kasi yung pag-connect niya, iba yun sa mga ETS. Ito, hindi nakakato po. Pag nawawala po ang supply dito,
mabilis po, hindi mo talaga walang cut-off na mangyayari sa appliances. Kapag ganitong klase na power relay ang ginagamit. So ngayon, para makita nyo po mga lods na magta-transfer po ito, ang gagawin po natin, napakasimple po mga lods. Ang setting po dito sa kuha natin, LBG module natin is nasa 12.0. Ang gagawin natin, isi-setting natin siya sa 12.5. Ang purpose natin doon, para ma-low voltage disconnect siya. So, ang mangyari po, doon siya sa switch on natin doon. Ako pala ito. Yan. Ang mangyari po, ang magsusupply yun, yung DO natin. Hindi yung sa power inverter. Ito, naka-power inverter kasi nga, mataas ang battery natin. Ang setting dito nakalagay is 12.0. Ang reconnect naman niya dito is 6.6. So 12.6. Pero ang voltahe natin ngayon nasa 12.4 volts. Ang gagawin natin, 12.5 natin ang setting sa low voltage disconnect para ma-cut off po ito at yung DO naman ang gagamit. Ibig sabihin na ipagpalagay na lang natin na nag-low voltage disconnect po ito. Kasi kung pahintayin pa natin ang 12 volts, napakatagal po mga lods. Tapos dyan lang bulb ang ginamit natin. Ito lang bulb. Matagal po mga lods. 12.4 po ang battery. So ang setting na gagamitin natin sa low voltage disconnect, gagawin natin 12.5 para malubat po talaga siya. So susubukan natin. Pag ma-shut off po itong indicator dito, ibig sabihin nag-low voltage disconnect. So long press. So taasan natin. Dito tayo, taasan natin. Sa 5 na lang natin ilagay, 12.5. So, maka-cut off po ito ngayon. O yan, nag-cut off siya. So, titingnan yung lighting po, walang cut off na nangyari doon. Pero hindi mo ba alam, ang nangyari po ngayon, hindi na sa power inverter ang nagsusupply. Yung DO na po ang nagsusupply. So, para makita nyo po na ang DO ang nagsusupply doon, isi-switch off natin ito para makita nyo. O, ayan po mga lods. Hindi na ngayon ito ang nagsusupply. Ito na po ngayon ang DO. Kasi ang LBG module natin, nag-low voltage disconnect siya sa setting natin. Binago natin sa 12.5. So para makita nyo naman na ito talaga ang DO ang nagsusupply, i-off natin. O yan po mga lods. So kahit i-switch on natin itong power inverter, wala po ito. Yan, wala. Kasi nagka-cut off po. Wala po nagsusupply po dito sa power relay natin. Kaya pag wala akong supply, ang power relay, automatic po na ang magsusupply po diyan, ang DO natin sa distribution. So, switch on ko po itong muli. O, yan po mga lods. So, dapat, ganun po, ang nangyari ngayon, yung power relay natin, ginawa natin ngayong ATS. Tapos, ibalik na naman natin siya sa reconnect. So, ang pag-reconnect naman po dito, 12.4, ibababa natin siya sa 12, ibalik natin sa 12. Balik natin sa 12, long press tayo. Yan. Long press. So, baba natin sa 12. 12. O, yan. Naka-reconnect. So, titingnan mo ang ilaw dyan. Walang nagbabago. Hindi natin na mamalaya na nag-transfer na siya ngayon sa power inverter na supply. So, yan. Makikita. So, para makita naman mga loads, i-off natin. Para makita natin kung sa power inverter ba talaga siya nakakuha ng supply ngayon kasi nag-indicator light naman dito na may supply na ang power relay. So, off natin. O, yan po. Ito na ngayon po ang nagsusupply. Wala na naman po siya dito. So, ganun lang kasimple mga lods. So, ito po kasi marami pong gustong gumamit po ng ganito. May paalala po tayo sa mga kaludi natin. Na ang ginamit natin dito is nasa 10 ampere lang po ang ginamit natin. So, dapat po, ang gamitin mo dito, mas maganda kung nasa 50 to 100 ampere para safety po kayo. Kasi kapag nagluko po dito, ito, paalala po mga lods, kapag nagkataon po na nagluko ang power relay, tapos nagka-short circuit po ang nangyari, kailangan po, ang breaker na gagamitin mo, nasa 30 ampere po pababa. Kasi pag ginamit mo ito ng 40 pataas o 40-50 ampere, delikado po mga lods. Kasi pag mataas po ang breaker na ginamit mo at hindi mag-trip ang breaker, ito po ang sasabog. Yan po, paalala mga lods. Sasabog po ito, kapag 50 ampere ang ginamit mo at nagka-short circuit po dito, pwede po itong sumabog. Hindi po mag-trip ang breaker. Kaya paalala po, kung gusto nyo gayahin, 30 ampere po ang pwede nyo gamitin. Safe na safe yun. Kapag nagloko ditong yung power inverter o kaya yung
Meralco na Dio natin, nagka-short circuit, nagluko ang power relay, automatic trip po. Walang masisira po mga lods. Mag-trip po yung dalawang breaker niyan. Kapag nagkaroon ng short circuit dito, nagluko ang power relay. Kaya yon ang paalala natin. Huwag po kayong gumamit ng 40 up na circuit breaker. 30 ampere po ang gamitin nyo. At saka, para makita naman ninyo na ilan ba ang kaya sa 10 ampere. Ito po, 10 ampere po ang ginamit natin. So, yun lang ang available natin. So, ngayon, isasali natin. Kapag 10 ampere po ang ginamit ko na ganito na power relay, ilang wattage ba ang kaya kong gamitin? So, kukuha tayo ng whiteboard muna tayo mga lods. 10 ampere lang kasi ang power relay na ginamit natin. So, ilan ba na wattage ang kaya? So, balik tayo sa formula natin. Ito lang, hawakan ko na lang. P is equals to IB. Ito yung madalas na ginagamit natin na formula po. Power, current, at saka voltage. So, dahil po na ang I natin, ang power relay, ay mayroon lang 10 ampere po mga lods. Ita-times natin siya sa voltage. Kasi naka-AC yan sa supply po mga lods. Dapat 200, ideal voltage na i-supply, 230. Equals, ito po ang maximum kapag 10 ampere ang ginamit mo. Pero dahil meron tayong tinatawag na safety factor, ita-times po natin ito sa 80%. So, 80% na po ang gagamitin natin. So, magkano ba sa 80% ang magagamit natin? So, ang pwede natin gamitin mga lods is nasa 1,840 watts po ang pwede natin gamitin. So, yan po, hindi na yan, okay na po yan, 1,840. Ito yung maximum na pwede mong gamitin dito po mga lods sa power relay kapag 10 ampere. Kasi ito 10 ampere lang. Kapag nag-exist ka sa gamit po dito na 2,300, masusunog po ang power relay. So, magkakaroon yun ng, basta masusunog po, didikit po ang isang relay sa loob. So, hindi siya mag-open, tapos yun, magkakaroon po ng short circuit pangyari. Pag sa transfer yun, masisira na po. So, bago po tayo magpaalam mga lods, may pahabol pa po tayo. Kasi, napaka-importante po ito kasi gusto nyong, para may manual switch po kayo dito. So, para po may manual switch po kayong magagamit nito, ipagpalagay lang natin na gusto mong gamitin kaagad sa Dio. Doon sa breaker natin sa Meralco, yung isa ito. Para kung sakaling gusto mong mag-Dio, itong makikita mo na LBD dito mga lods, pwede mong lagyan po ito ng switch po dito sa taas. Kapag i-off mo dito sa LBD supply natin, yung isa, puputulin mo isang linya para sa supply sa LBD, automatic na po sa Dio po ang supply. Kapag naka-shut off po ang LBD. Ito pwede mong lagyan para may manual switch po kayo. Para kung gusto nyo sa Dio muna nyo itapon ang supply, wala ho po kayong gagawin kundi i-cut off nyo lang po ang supply sa LBD. Pag na-cut off po yun, automatic po na naka-normally close yun. Ang Dio po ang magagamit doon. So, tapos kung gusto nyo ibalik, i-switch on nyo po ito, tapos hintayin nyo makargahan po ang battery. Kasi pag tumaas po ang karga sa battery, itong LBD tataas po ito kasi may reconnect po yan. Pag umabot po sa reconnect, i-energize muli po dito sa solar breaker ang naman po, ang power inverter na naman po ang gagamit. Tapos pag naglubat siya dito sa LBD natin sa battery, naglubat, disconnect siya, balik po siya sa Dio. So yun po ang naka-disadvantage po dito kasi kahit na hindi na tayo gumamit ng ETS kasi magastos lang. Kumpara dito sa ginagamit natin na power relay, nasa 100 pesos lang po ang power relay. So, pwede ka nang mag-transfer. Tapos, lagi nyo tandaan po, mga lods, 30 ampere pababa po ang gamitin nyo. Para in case po, magkaloko dito, magka-short circuit, safe na safe po kayo. Hindi yun ito sasabog, kundi yung breaker lang po ang titrip. So, depende po sa inyo kung gamit po kayo ng MCB type o ganun nga kasi na mga surface type na plug-in type po ang ginamit natin. So sa mga kaludi natin, sa lahat po nagtatanong kung saan ba natin binibili po ang mga gamit natin, ilalagay po natin sa description sa baba po, mga lods, ang mga link natin kung saan natin binili itong power inverter, yung battery gel type natin, tapos yung mga DC breaker, tapos yung LBD, at saka yung power inverter. Isasali ko na po mga lods doon ang sinasabi natin na 80 to 100 ampere na bagay pong gamitin dito para safety na safe po. Kapag nasa 50 to 100 ampere ang gagamitin mo dito. So, ilalagay ko na lang doon sa description sa baba.
Saka pag-comment na lang po, mga Lods, kung may hindi po kayo naintindihan po dito sa mga topping natin. Saka shoutout muna tayo bago tayo magpaalam, si Alin Arcito. At saka ito pa si Bimar Bilalon. Saka shoutout din natin ang mga kasamahan niya sa safety officer sa SM MUA. At saka ang huli natin si Juby Nick Daw. Saka isali ko na rin ang mga joint member sponsor, si Repailito Bayato Lods. Maraming salamat Lods sa walang sawang pag-join sponsor po dito sa channel natin. At saka si Alma Murando, si Abin, si Rodrigo Bangkong, at saka si Binji De La Torre, at saka si Nick Umayak TV. Saka shoutout pa natin si James Habi TV, saka si Alan Hortilano, at saka si Edgar Abdul Karim Baron, at saka ang huli natin si Axel Quezon. So mga Lods, hanggang sa muli na naman po mga Lods. As maraming salamat po sa panonood po dito sa channel natin.